umalis ka kayo. Umalis mo na kaya kayo. Natatawa ako. Dalian mo na sa Okay. May. Ako po si Saren Medesus, 12 taong gulang. Nakatira po ako sa Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Kasalukulukuyan. Ano ba yun? Kasalukuyan po ako nag-aaral sa SMNHS, Silangang Malikboy National High School. Ikaw naman. Grade 7. May edit mo ba yan ng maayos, May? Ako, bala dyan. Anong sasabihin ko pa? Grade. Anong sasabihin ko? Ikaw, kung anong gusto mo Hindi sabihin. ko nga alam. Grades. Ako po ay kasalukuyang nasa ika-7 baitang. Ganon. Ako po ay nasa tita! Ako po ay nasa kasalukuyang ika-7 baitang. Tapos, ikaw naman mo. Ito po. Ulit. Ito po ang aking magulang. Siya po ang aking tanging ina. Siya po ang aking magulang. Pakita ka, mama, kasi. Ano po? Ang sabihin ko. Di ba? Di ba alam? Ako po si Irene De Jesus at 38 taong gulang. Nakatira po sa Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Kasalukuyan po na nagtatrabaho sa isang tindahan dito po sa Malikboy. Gusto. Ay, nga. Tama. Tindahan nga yun Tama. Edit mo to, Cyril mo yan. Una po, binabati po namin kayo ng isa pong magandang araw. Kami pong mag-ina ay lumalapit po sa inyo dahil alam ko po na napakalaki po ng may itulong ng inyo pong opisina para po sa pagtatapos ng pag-aaral ng aking anak. Hindi po ako lalapit sa inyo nang wala pong dahilan. Una po, ipapakita po ng anak ko sa inyo kung bakit po siya karapat-dapat na bigyan po ng scholarship. At kung ano po yung mga pangarap niya sa buhay na nais ko pong matupad, na hihingin ko po ang inyo pong gabay, ang inyo pong tulong para maisakatuparan ang pangarap niyang ito. Gagawin ko. Ikaw. Nakakatawa. Ba't ka na? Kakat ko yan. Ito po ang aking larawan. Ulit. Ano nga to? Nagtapos. Mamaya. Yan. Maganda ako dito eh. Nagtapos po ako sa elementarya na nakakuha ng mataas na marka. Mataas na marka ba yun? Yan. Ulit. Pakikita ko kasi, ma. Di ba? May nandito yun sa likod eh. Nakasulat. Ito. May mataas na karangalan. Ano Tagalog sa nag-graduate? Nagtapos. Nagtapos po ako ng elementarya na nakakuha ng may mataas na karangalan. Ikaw ma, pakita mo. Okay na. Tapos, ito. Asa na yung ano ko? Alam mo na, bigay ko na yung grades ko sa nag-enroll na ako. Wala na akong picture.
Nauubos na yung storage ko talaga. Ito po ang katunayan na ako'y nakapagtapos. Katunayan ito mga, di ba? Tapos, ito po ang aking medalya na natanggap sa elementarya. Na ano ang Tagalog ng quarter? Di ba quarter 1? Ito, Tagalog ng quarter. 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 Quarter pa din? Ano yun? Babe, sabihin mo na lang. Englishin mo na lang. Nung first quarter po ay nakakuha po ako ng may karangalan with honors. With honors? With honors. Ba't nakasulat dito with honors? Honor. Anong honors? Si mama kasi, honors? Honors pala yun. Kala ko honors. Ulit. Ma, huwag ka tumawa! Nung, tama si tita, nakatatawa tuloy ako. Nung nasa ika-anim na baitang po ako, during our first quarter, nakakuha po ako ng with honors. Ano? And sa second quarter po ay nakakuha po ako ng with high honors. And during the third quarter, nakakuha po ako ng with high honors po ulit. And nung sa fourth quarter po, pag-graduate na po kami, nakakuha po ulit ako ng with high honors. Ano na, ikaw naman. Para po lubusan niyo pong makilala ang pagkatao po ng akin pong anak, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano po siya naging isang mabuting anak, maging isang mabuting kapatid, mabuting apo, mabuting pinsan, kaibigan, kaklase. Si Cyril May de Jesus po ay ipinanganak po sa Lucena City. Bagaman po at kami po ay salat sa yaman, sinikap ko po na buhayin po ang aking anak sa abot po ng aking makakaya. Nang lumaki na po si Cyril May, nakitaan ko na po siya ng kabibahan. Siya po ay sumasali sa mga dance contest. Kumakanta rin po siya. Anak, sampal. Mama! Anong sampol? Kailangan niya. Anong kailangan? I-edit mo lang. Anong i-edit? Si mama mo. I-edit na lang yun. Dali, patugtugin mo. Si Para mama. marunong siya kumanta at sumayaw. Dali. Sumantos mo yun. Dalinan mo na. I-edit yun. Dali, sample. Ano? Mama, di ako alam. Ay, di, yung kaya mo lang. Anong kayo? Wala akong kaya na kanta. Yung kaya mo lang kahit ano. Mama! I-edit naman ito, anak. Anong i-edit? Dalian mo na eh. Anong maganda? Ano yung kaya niyang kantayin? Never enough. Never. Ano ba inap? Bahala kayo dyan! Same may age. Bahala ka dyan. Anak naman. Pag natatanggap na scholarship. Chorus lang. Kahit yung kaunti lang. Hindi ko abot yun, tita. Ay, di yung Ito. mababa lang. Ang kantahin mo lang. Never enough. Sabi mo, ayusin mo. Mama, hindi ko kaya yun. Nakaya mo nga ng bata. Eh, dati yun, bata pa ako nun. People Dali na. change. Dali. Mama, ayoko niyan. Bahala ka enough dyan, karaoke. no? Ay, ano yung God gave me yun na lang. Kinakanta Wala, mo hindi yun. ko na alam yun. God gave me. Kinakanta mo yun nung bata ka pa. God gave me you. Karaoke. Okay.
Hindi ko na alam yan, ma. Alam mo yun, anak, tanong mo, pag napakinggan mo, marirecall mo yun. Si mama. Kaunti lang. Kailangan pa kumanta. Ay, papanta, i-grant. Kagrant. Kagrant tayo dyan. Magagrant agad tayo dyan. Pasado agad tayo Lagi na. dyan. Mama, di ko na. Kaunti lang, anak, oh. Edit mo ito ng ayos. Hindi ko man maedit yung boses ko. Hindi na, ito na. Ikaw kumanta na lang. Paano tayo mag- Hindi. Yung chorus lang. Eh, hindi ko alam yan. Mali talaga. God give me you. Ayusin mo sa Iron May. God give... Ganun naman talaga yung kanta ko ah. Kaya naman narinig magaling kumanta. Ano ba naman yan? Dudog siya mga tayong... Hindi ko man alam. God gave me you. Show me Hindi ko alam lyrics na. Kantahin mo. Eh, paano ko kakantayin yan? Just how I feel. Know that I'm born. Mababa na yun sa Iron May. Eh, hindi ko kaya yan. Paano ko kanta yan? God! God gave me you. Paano ba kumanta? Di naman ako maalam. God gave me you. Oh, Paano nga ako kakanta? Paano ko kakantahin? yun na nga lang, yung chorus na nga lang. Ay, paano ko Papakita mo nga sa kanila na talented ka. Wala Eh. namang iba, kailangan maging unique. Paano ko anuhin yan? Napangat ka ng boses ko. Okay lang yun. I-edit na lang natin. Eh, paano ko kakantahin yan? Hindi ako maalam. Paano ipitin ba? Kaya ba yung maliit lang, liitan mo lang. Huwag mong laksan masyado. Yung sweet voice lang. God gave me you. Show me what's real. Paano ba kumanta? Di man ako nagkakanta-kakanta. Sabas mo na kasi kayo mapapraktisin ko. Hindi, nakantahin mo na yan. I-edit na lang yan. Oh, yan, game. Gave me you. Show me. There's more to life. Mama naman! Ba't kasi kailangan pa ng ganto-ganto? Sumapay ka din. Show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worried is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why. Now I do. Ganun lang kumanta. Kisa kemi. Edit mo na lang yan. Manin! Sige. Next. Isa po si Cyril May sa mga bata na kinakitaan ng talino, talento, at masipag po siyang bata. Ganto mahawa. Dito ka. I-edit mo nga ito, Julin. Tontong ito. Bata pa lang po siya, tinuruan na po namin siya kung paano po kumilos ng mga gawaing bahay. Nagwawalis na po si Cyril May, nagdadayag, naglalampaso, at marunong na po siya maglaba ng sarili po niyang damit. Happy lang. Kakat natin yan. Ako naman po, bilang isa pong ina, syempre po, hindi po ganun ka dami ang pera po namin para po sa pag-aaral ni Cyril May. Kaya po kinailangan ko pong magtrabaho. Gigising po ako ng alas 5, maghahanda po ako ng pagkain ni Cyril May. Magluluto na po ako. Wala daw sinungaling eh.
Natawa ka nga! I-edit mo, edit mo. O, ulitin mo yung mic mo. Nagtatawa kasi ako. Alas 5 pa lang po, nagising na po ako para po magluto ng pagkain ni Cyril May. Iiwanan ko po sa kanya yung pagkain niya. Ganon din po yung pong mga damit niya, paplansyahin ko na po. Ay, ganda mo mama ng konti. Ulitin mo yung mic mo. Huwag mo na. Huwag mo ganyan. Para makapag, kung, diba? Sa alas 5 po ng umaga, gigising na po ako. Magluluto na po ako ng pagkain ni Cyril May. Magpaplansya na rin po ako ng damit niya. Ganun din po, maglilinis na po ako ng bahay. Bago ko po siya. Si mama naman! At natawa ka! Ang hirap magsinungaling. Side eye. Ayusin mo. Ay, bakit? Ikaw rin naman kanina, sinabi ko naman kanina na masipag ka, na marunong ka na sa gawain bahay. Tatapatan ko rin lang naman yun. Sige, ulit mo. Huwag mo kasi akong patawag. Di naman kita pinapatawa, mama! Okay na. Alas 5 po ng umaga, gigising na po ako. Magluluto na po ako ng Huwag ka kasi gumanyan! Kaya ako natatawa eh. Ay, yung emosyon mo kasi gusto ko makita dito na seryoso ka. Para ako yung seryoso din. Ikaw kasi nakatawa. Ay, natatawa kasi ako sa'yo! Okay. Alas 5 po ng umaga, gigising na po ako para po magluto ng pagkain namin. Handa ko na po yung baon ni Cyril May pagpasok sa school. Then po, hahatid ko po siya sa school. Pag naman po hindi po ako nakapagluto, bibigay ko na lang po yung baon niya. 200 pesos po a day. Pulaan! Para po may pambili na po sila ng lola niya ng pagkain. Pamasahe po pagpunta po sa school. Hindi ko po kayang laging ganun yung baon ni Nini. Kasi po, kaya po ganun yung baon niya. Pamasahe po 4 na beses po sa isang araw. Tapos po pagkain po niya, merienda po, namimigay pa po siya sa mga kaklase niya. Kaya po naubos po talaga yung pera niya. Hindi ko naman po sinasaway si Nini na bigyan po yung mga kaklase niya. Pero pag minsan po kasi, ang nangyayari po sa amin, wala nga po akong maayos na trabaho. Hindi ko na po siya nabibigyan ng baon. Kaya po dadala ko na lang po siya ng pagkain namin. Magdadala po siya ng kanin at saka po itlog po. Yun po yung paborito niyang pagkain. Itlog po. Tsaka po juice. Wala po kaming ibang juice na ginagawa kundi po kalamansi juice. Yun po yung daily routine namin. Then pagpasok po niya, sabi nga po ng teacher niya, aktibo po si Saimay sa eskwela. Labas po niya, si Cyril May po, napakabait po na bata. Yayakap po siya agad sa akin, hahalik po siya, sabihin niya, Mami, Mama, ganun po. I miss you, Mama. Ganun po, yayakap po. Huwag ka kasi. Hindi naman kasi ako ganun natitira ko. At ganun po lagi yung ginagawa niya. Napakalambing po niyang bata. Yayakap siya at magsasabi po siya ng, I miss you, Mama. Ganun po siya nung bata po siya. Ako naman po, pagkadating po niya dito, syempre po, tuturuan ko po siya sa assignment niya. Mostly po sa math, yun tinuturuan ko po si Saimay sa math kasi paborito niya po yung math. Pero sa English po, medyo mahirap po yung subject na yun kasi parehas naman po kami hindi po sanay sa English. Kaya po ang nangyayari ay baluktot po mag-English talaga si Cyril May. At yun naman po ay siguro naman ay may sarili po tayong wika na ginagamit dito sa Pilipinas. Kaya pwede na pong maging basehan dahilan kung bakit hindi po siya ganun kahusay sa English. Pero pinag-aaralan naman po niya ng maayos sa ngayon po. Inaasahan po namin na kami po ay makukuha ninyo, matatanggap ninyo yung amin pong
request. Kasi simula po nung mawalan po ako ng trabaho, sinikap ko po na hanapin po yung totoong papa ni Cyril May. Sa kasamaang palad po ay may iba na pong pamilya yung papa niya. Kaya po, alam ko po na hindi rin po niya kami matutulungan. Dahil simula pa lang naman po pagkabata ay hindi na po kami tinulungan ng papa ni Cyril May. Ayun po, nung nagkita po sila sa Baguio, bilang pong isang ina, gusto ko po na mabuo yung pagkatao ng anak ko. Kaya ko po ginawa yun. Kahit po masakit sa kalooban ko, kasi natatakot po ako na baka po pag nagkita sila, kasi nga po mas maganda po yung buhay ng papa niya kaysa po sa buhay ko. May kaya po yung papa niya, ako po mahirap lang. Natatakot po ako na baka po doon na po siya sumama at iwanan na po niya ako. Kaya laking pasalamat ko po nung dumating yung time na nagkita sila at nasabi ko sa sarili ko na siguro po dahil na rin po sa pag-aabyad ko kay Saimay, kaya po ganun, kaya hindi po niya ako iniwan. Ganun po yan. Tumatawa. Ano naman? Sabihin mo na. Ayun po, ikikwento po sa inyo ni Cyril May kung paano po yung naging pagtanggap niya sa pagkatao niya nung makilala po niya yung tunay niyang papa. Ano yun? Ano, ikwento mo yung papa mo. Nung nakilala mo, ano naramdaman mo? Kamukha niya po yung sa GMA. Eh, Totoo naman. dalian mo na. Paano ko gagawin? Kung ano naramdaman mo nung nakita mo yung papa mo. Ang naramdaman ko lang po ay normal. Hindi po ako nagalak or what. Kasi po, kontento na po ako kung anong buhay ko ngayon. Ano na? Ano, yung sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko naman po ay mga ano naman po. Natuwa po ako kasi nakita ko po sila, na-meet ko po sila. Anong sabi sa'yo ng papa mo? Wala, niyano niya lang ako. Sabi niya, ang laki ko na, ganun. Bakit Ganun. ayaw mo na siyang makausap? Di ba tumawag siya sa'yo? Ayoko Tumatawag na siya. ng ganun kasi Hmm. kasi kontento na ako sa buhay ko, ganun. Hindi ako kulang. Hindi ko feel na kulang ako. Hmm. Ikaw naman ma. Hindi mo ba hinangad na magkita ulit kayo? Ano, sa akin, okay lang naman. Okay lang naman kasi sa akin yung ganun. Pero, wala, di ko alam. Nananawagan po kami sa magbibigay po ng scholarship, full scholarship po para kay Cyril May. Sana po mapansin niyo po itong video na to kasi po sa totoo lang nagpakatotoo po kami dito sa video na to. Kung ano po yung sinabi namin dito, yun po talaga yung totoong nangyari sa buhay namin mag-ina. At sa ngayon po, nakikita nyo naman po na malaki na po yung anak ko. Pinalaki ko po yung anak ko ng maayos. Natutuwa po ako sa kanya kasi napakabait po niyang bata. Kung dati po 200 pesos po yung baon niya, ngayon po sinabi po niya sa akin na kahit po wala siyang baon, kahit po kanin na lang po ang dali niya sa school tsaka po tubig, basta lang po makapagpatuloy po siya ng pag-aaral niya. At nagpapasalamat po ako sa kanyang pakikipag-cooperate sa paghingi po namin ng scholarship po sa inyo. Nak, manawagan ka na sa kanila. Paano yan? Ikaw, ano ka na? Anong gagawin ko? Sabihin mo na sa kanila yung gusto mo. Para sa pag-aaral mo yan. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Gusto ko lang makapagtapos. Ganon. Gusto ko pong makapagtapos at makamit ang aking mga pangarap at mithiin sa buhay. Ano? Ano pa?
Mag-request ka nga sa kanila. Ano Yung kung- scholarship nga. Pagbubutihin mo pa yung pag-aaral. Gusto ko pong makatanggap ng scholarship para makatulong po ito sa aking pag-aaral dahil gusto ko pong makapagtapos at makamit ang mga pangarap at mithin sa buhay. Sana po ay matulungan niyo po ako at matanggap po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po.